Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,424 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. And of course, ang pag-usapan po natin today ay yung matinding laban dyan sa Senado. No? Alam niyo po, 66 na kandidato. No? Kung hindi po tayo nagkakamali, no? 14 po ang may pag-asa. Pero 12 lang po ang pwedeng pumasok dyan sa Senado. Midterm election po to, no? Every time na nagkakaroon ng election, every 3 years ay 12-12 ang lumalabas, no, para diyan sa Senado at may bago or bumabalik na mga senador. Okay? Talagang 14, no, out of 66 na kandidato para diyan sa Senado ay may pag-asang manalo according to statistics, no, diyan sa Senado ngayong 2025 na eleksyon, no, according to the latest preference survey released by the pollster or yung pinagkakaisa rin sa mga pinagkakatiwalaan na nagsusurvey dito sa Pilipinas ay ang Pulse Asia. No? Nag-survey po sila ng January 2025. Talagang ito ay latest release ng Pulse Asia before the campaign period for national post officially begins on Tuesday, February 11. Ngayon na po pala, no? Ngayon na po pala ang eleksyon, no? Yan. Ngayon na po pala ang eleksyon diyan sa Senado, no? Ngayon na po, hindi po. Ngayon na po pala ang yan. Ngayon na po pala ang tawag dito, ang campaign period, no? 90 days po 'yan. Okay? 90 days po 'yan, ha. Ba't kailangan pang yan, wait lang ha. So mag-ano lang tayo. Ayan, 90 days po ang election period. Kaya naman yan, 90 days po ang election period, kaya nga naman talagang tayo, no? Kailangan natin magbusisi, no, sa ating mga inaano, no. Ngayon, ay alamin natin kung sino nga ba 'tong mga nandito sa survey na ito, no. Ito yung survey na ito ay kinandak po mula January 18 to 25. Pinapakita dito at lumalabas na si CIS Representative and former Social Welfare Chief Erwin Tulfo, no, ay talagang siya po ang nangunguna. Hindi po natin malaman, no, bakit pa po rin siya nangunguna, no, until now. Pero alam niyo po ba, syempre, alam niyo naman bakit po nangunguna yan, di ba? Sikat na sikat po yan at marami na rin pong natulungan at siya po ay 62.8%, no? Talagang nangunguna daw yan, nangunguna. At ang next two highest ranked senatorial candidates, ang re-electionist natin, no? Si Senator Bongo, ang Mr. Malasakit. Makikita niyo po dito na talagang may umiepekto pa rin po ang Duterte Magic. At syempre yung personal kung ano ang nagawa nito sa bayan. Okay? At yung mga dumidepensa kay Vice President Sara Duterte. Okay? Yan, si Senator Bongo, no? Mr. Malasakit, kandidato po natin yan, no? Now, eto kandidato na rin po natin ito, no, si Senator comeback aspirant Tito Soto. Meron po siyang 50.4%, si Senator Bongo at 0.2% lang ang difference nila ni former Senator, Senate President Tito Soto. Okay? According to Pulse Asia, Go rank 2 and 3, 2 to 3, while Soto 2 to 4. Yan po ha. Ngayon, rounding up rather, I see ano naman, no? Si ano ba to? Wait lang. Sige. Ito nag-ano po tayo diyan, ang ano po diyan, kung lumalabas po talaga ay mga probable winners po ito, no?
Yan. Yan. Erwin Tulfo, siya po nangunguna. Okay? Tapos may 10 po na may statistical chance of winning. Yung 10 po doon are running under the administration's alyansa para sa bagong Pilipinas. O ito yung mga probable winners, no? Erwin Tulfo, number 1. Senator Bongo, number 2. Number 3, former Senate President Tito Soto. Yung broadcaster, number 4, 3 to 8. Malakaan ta. Senator Pia Cayetano, 4 to 8. Yan. May panalo na yan, Okay. Number 6, Senator Bong Revilla. May panalo na rin yan. Ito, si Amy Marcos, 4 to 12. May, nag-aalangan yan. Pero, ayan, biglang tumaas si Manang Amy, no? Senator Amy Marcos from Ilocos Norte. Kandidato din po natin yan. So, ang kandidato po natin yan, 3 na, no? Senator Bongo, Senator Tito Soto, si Senator Amy Marcos, yan. Ang susunod dyan ay si Ping Lacson, number 8. Kandidato rin po natin yan. Okay? Ping Lacson. Okay, si Willie Revillame, number 9. Okay, kandidato natin to, ito number 10, no, 41.2%, Bato de la Rosa. Okay, si Abby Binay, number 11, no, 7 to 14. Okay, number 12, Manny Pacquiao. Okay, ito, si Manny Pacquiao, malalaglag to. Alam niyo po ba bakit? Yabang nung driver niya. Yung driver niya po, no? Ay, nako, driver niya ba yun o ano? Tapos, biglang lumusot pa yung isang putik na yan. Baka sakay si Manny Pacquiao doon, no? Yung SUV ba yun? Yung putik na yan. Kailangan mga hinayupak na yan. Okay, wag nating iboto itong Manny Pacquiao, Okay, wag nating iboto. Alright, Manny Pacquiao, wag iboto. Yan, susunod po si Camille Villar. At least Camille Villar tumaas, 9 to 14. So may pag-asang manalo ito, Camille Villar. Okay? Ayan, Okay, pero si Manny Pacquiao, wag nating iboto, Lito Lapid, 37.7%, 10 to 14. Okay? Ayan po, si Lito Lapid. Okay, tingnan natin ito, no? So, ang outside, okay, tingnan po natin, Kiko Pangilinan, nasa baba po siya, no? Nasa 15 to 16. So, ibig sabihin, yan, kasi yung sa dalawa pa malalaglag dyan, Most likely, malalaglag dyan ay si Camille Villar at si Lito Lapid, no? Pero sana si Manny Pacquiao ay malaglag na, no? Ito si Erwin Tulfo, hindi na malalaglag yan, mananalo na yan, no? 3 buwan lang naman, unless otherwise, talagang baksak na baksak, di ba? Ngayon, ang doon, Pangilinan, Aquino, Honasan, Abalos. Okay? Yan yung pwedeng humabol pa. Kumbaga, ay talagang tratrabahuhin nila yan. Lahat ng bayan ng presidente, naging presidente, vice-presidente, lahat ng mga naging senador, bayan yung talagang mismong barangay nila, suyurin nyo yan. Okay? Syempre, di ba, mga kunwari sa Cavite, no? Saan ba ang barangay ni Emilio Aguinaldo, ganung bagay, no? Diyan sa Ilocos Norte, saan po ba ang barangay ni Bongbong Marcos, no? Ni Ferdinand Marcos Sr. Ikutin nyo lahat yan. Okay? May pananalo kayo dyan. Kaya lang, syempre, logistics. Okay? Syempre, aside from social media, kailangan makamayan nyo yung mga tao kasi mahalaga yun sa kanila. Mahalaga yan. No? Ay kung nakita kayo na explain nyo in a little bit kung anong mga programa nyo dyan sa SINA, no? Ay mga ganyan, di ba? Ngayon, marami pa po, di ba? Ay kayo, sino po ba mga iboboto nyo mga kaibigan ko? Di ba? Kung sino po ang mga iboboto nyo, paki-comment lang po dyan kung sino, no? Kung pabor po kayo dyan sa mga senador na nandyan, i-comment nyo din po. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.